If ever na meron dumating na bagyo sa buhay mo, handa ka ba? Merong isang lalaki na naghahanap siya ng tao na magiging katulong niya sa bahay. Kasi malaki yung farm niya, marami siyang alagang hayop, at darating na naman yung seasons ng tag-ulan at malalakas na bagyo sa kanilang lugar. So naghahanap siya ng tao na qualified for that position, pero wala siyang makita. Hanggang isang araw, merong isang lalaki na medyo patpatin, tas medyo matanda na, at nag-apply sa kanya. At ang sabi niya, "Oh, kaya mo ba to? Kaya mo ba yan? Pag may dumating na bagyo, maaayos mo ba to?" Tapos sumagot yung matanda sa kanya, "Ang sasabihin ko lang sa iyo, sir, kapag merong bagyo, tulog ako." Ano yun? Dahil wala na siyang choice at kailangan niya ng katulong, hinar niya rin itong lalaking ito. So, lumipas yung ilang panahon, nakikita niya masipag naman, kumikilos naman itong lalaking ito. And then finally, one night, dumating yung isang napakalakas na bagyo. So nag-decide siya na lumabas para malaman ko ano yung status dun sa mga hayop niya, sa mga pananim niya, dun sa bahay niya. Pero bago siya lumabas, pumunta muna siya sa kwarto ng kanyang kasambahay na lalaki. Pagpunta niya dun, nagulat siya na yung lalaking matanda na hinar niya, tulog. Alo, bakit natutulog to? So pinagalitan niya ngayon at sinabi niya, bumangon ka dyan. Pero ang sabi ng matandang ito, sinabi ko naman sa inyo, sir, sa araw ng bagyo o sa gabi ng bagyo, tulog ako. Sa inis niya at sa galit niya, lumabas na lang siya para siya na mismo yung mag-ayos sa mga kailangang ayusin. Pero laking gulat niya, pagtingin niya sa labas, nakaayos na ang kanyang mga hayop. Merong nakasecure na pintuan para sa kanyang mga alaga. Nag-gather na yung kanyang mga pananim. Naayos na itong mga kailangan niyang ayusin. Na-secure na yung mga bagay na dapat ma-secure. Lahat ng bagay naka-organize na. Wow! At napaisip ang taong ito na ito pala yung sinasabi ng lalaking matanda na kaya kong matulog kahit bumabagyo. Because he is prepared. Sabi ng Proverbs chapter 6, verse 6 to 8, "Go to the ant, you sluggard. Consider its ways. It has no commander, no ruler, no overseer. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food at the harvest." Sa tuwing may ani, nag-iipon sila. Inaayos nila, ino-organize nila, nag-prepare sila. Because naiintindihan nila na hindi laging panahon ng pagpapala, hindi laging season ng harvest, darating ang panahon ng pangangailangan. Pero sa pagdating ng panahon ng pangangailangan, handa sila, nakapag-ayos sila, nakapagtabi sila, nakapag-ipon sila. Ito yung sinasabi ng Bible na kapangyarihan ng preparation. If you fail to prepare and plan, you are preparing and planning for a failure. Mga kapatid, kung gusto mong maging matatag, kahit sa gitna ng mga bagay na dumarating sa buhay mo, then prepare yourself, discipline yourself, be consistent, strengthen yourself in the Lord, magpakalakas ka sa Panginoon. At kahit sa gitna ng bagyo, sa tulong ng biyaya ng Diyos, at dahil ikaw ay naganda, kahit sa gitna ng pangangailangan, meron kang huhugutin at alam mo na magpo-provide ang Panginoon. That is the power of preparation. Katulad ng mga mangingisda, sa panahon ng tag-ulan, sa panahon ng bagyo, di man sila makapamalaot, hinahanda nila ang kanilang mga lambat. Para sa panahon na pwede na sila makapamalaot, pwede na agad sila makasulong at makakuha ng isda. May this lesson be a blessing to all of you. This is our illustration series, episode 4. Please subscribe to our channel. God bless po sa inyo lahat.